Sa video na ito ay samahan niyo kami sa isang moto adventure papunta sa summer capital of the Philippines. Ito ang Baguio. Ipapakita namin sa inyo ang hidden gems na malapit sa Baguio na perfect para sa mga naghahanap ng bagong mapapasyalan. Susubukan nating akyatin at marating ang tuktok ng Marcos Highway Tunnel, ang natural rock shed para sa mga dumadaan dito. Gandang hapon po. Bisitahin natin muli ang sikat na Bollywood na nagliliwanag sa kakaibang ganda nito tuwing gabi. Dito yan sa La Trinidad. Muli rin natin babalikan ang Mount Olis para masilayan ang napakagandang sunset. Samahan niyo po muli kami sa adventure na ito kasama si Wifey. Tara, simulan na natin ang video. Alright guys, this is Kuya Je at welcome back po sa aking channel. Good morning po sa inyong lahat. Nandito po tayo ngayon sa Mabalacat, Pampanga at papunta po kami ngayong araw sa Baguio. Ayan, at kasama natin si Wifey. Dito ka, halika dito. So couple ride tayo ngayong araw. Tingnan nyo naman yung get up namin. Kay Wifey itong Secden na waterproof tapos carbon na helmet. Yung akin naman is yung carbon din. Tagal na sa akin itong helmet na to, paborito ko to. Time check tayo, nasa 8:30 na po ng umaga. Bale, malapit na tayo. 2 hours and 16 minutes makakarating na tayo ngayon ng Baguio. Doon muna tayo mag-overnight guys sa Baguio. Tapos pupuntahan natin yung Bollywood ng gabi. Kasi nanggaling na kami doon pero sarado pa. Ngayon open na at mas maganda siya pag gabi. Kitang-kita yung ilaw. Sana bigyan tayo magandang panahon. Let's go. Okay ka na? Bale, yung magiging biyahe natin guys is magiging 3 days. Unang araw namin is sa Baguio tayo hanggang kinabukasan. Tapos day 2 natin, pupunta tayo ng Atok, Benguet. Babalik ulit tayo sa Mount Olis. Though nakadalawang punta na tayo doon, gusto kong dalhin si Mrs. para at least makita niya rin yung mga napupuntahan ko. Lalong lalo na ngayon, ang gaganda pala ng Sea of Clouds doon ngayon pag sunrise. At yun ay hindi ko pa rin naaabutan ng ganun kaganda. Pero doon sa post ng Mount Olis ang gaganda, kaya babalikan natin yan. Tapos may pupuntahan tayong tunnel na i-document natin, tsaka titingnan natin kung gaano kaganda yon, ano yung history ng tunnel na yon. Doon din po sa Atok. Tapos ayun, hindi pa namin alam yung susunod na pupuntahan namin. Alright, let's go. Toll Plaza ahead, 500 meters. Overspeeding. Overspeeding. Benguet Province. Welcome. Kakain muna kami guys, merienda. Dito tayo sa arko ng Benguet. Ito na yung boundary ng La Union at saka Benguet. Ay, close nga. Ayun lang. Apa? Tuesday, Thursday po, sarado po kasi ito, sir. Tuesday at Thursday po ng umaga, sir. Tuesday ng kaninang umaga, sir, ng alas 6 hanggang Thursday po ng alas 6 din, sir.
So open lang siya Monday, Monday nang hanggang gabi sir, hanggang Tuesday ng madaling araw. Sabado, Linggo din po bukas. Bukas sir, bukas hanggang Lunes po. Okay po. Pero pag pabalik po, pwede na. Ay di sir, makaharangin din kayo dun sa may taas sir. Sige po, salamat. Sige po. Sarado. Ang layo ng iikutan natin. Okay, so sarado po ang Cannon Road pala pag Tuesday hanggang Thursday. Open lang siya pag Friday hanggang Monday. So ngayon Tuesday hanggang Thursday sarado. Sa mga pupunta po ng Baguio, ganun po yung schedule nila. Welcome to Baguio. Ayun, welcome to Baguio. Baguio na to, tapos mamaya Tuba ulit. Grabe, umuusok oh. Nasa Tuba na po tayo. Tuba, Benguet. Guys, nagpalipad ako ng drone dito kasi ang ganda. Kaya lang medyo malakas yung hangin kaya hindi ko na nilayo. Yung ulap, ang ganda. Parang, alam mo yun, sobrang lakas yung hangin. Nag-iiba yung form niya. Tapos bumabangga doon sa bundok, saka siya umaakyat. Tapos yung mga kotse naman dumadaan, pumapasok unti-unti doon sa ulap. Galing. Lakas ng hangin dito sa part na to. Kakalagpas lang po namin doon sa may nakalagay na I Love Tuba. Malapit na tayo dun sa tunnel. Eto na guys yung rock shed. Ganito yung gagawin dun sa kabila sa Cannon Road. Ito may habang 4.2 meters. Para ano to? Para sa pag nag-landslide hindi matatabunan tong kalsada kundi nasa ibabaw lang. Tatapon lang dun sa kabila. So hindi laging masisira tong kalsada. Hindi siya magsasara. So ganun din yung kanilang ginagawa dun sa Cannon Road. Ayan, sabi ni Mrs. para saan daw to. Pwedeng akyatin yan. Silipin natin sa taas. Ito, may daan dyan, oh. Tingnan natin kung pwedeng akyatin. Dun, oh. Silipin ko muna, baka hindi tayo makapagmaniobra eh. Ayan guys, nagpaalam ako kay kuya. Pwede daw umakyat doon. Eto, may daan naman, maayos naman yung daan. Marami daw umaakyat dyan ng mga vlogger, mga tumatambay, gusto makita yung taas. Tara, silipin din natin. Kaya naman, maganda naman yung daan. Kaya akyat lang po kami. Salamat. Oops. Ayun oh. May sasakyan nga dito oh. Let's go. Yeah. Ay wow. Wow. Gandang hapon po. Ganda pala dito no. Pwede pa po doon. Para nakakatakot. Hindi naman. Galing ano. May nagpa-park pa po sa sasakyan dyan. Grabe yung mga bato na lalaglag. Ayun po yung nalalaglag na bato galing dyan sa taas. Matagal na po yan. Tapos Kung talagang matigas to tignan mo yung nahulog na bato walang nangyari. oo nga no. Talagang matibay itong pagkakagawa. Ano po yung tinatanim nyo? Blueberry? Ay, strawberry.
Ay, oo nga, no. Ayan guys, so nagtatanim sila kuya dito sa taas nitong pinakang rock shed. Ang ganda pala dito. Tanaw na tanaw mo yung baba, oh. Abante lang tayo ng konti lang. Eto guys, yung nalaglag na bato mula dun sa taas. Matagal na daw to. Oh, ayan. Talagang matibay yung pagkakagawa nitong rock shed na to. Kasi ito, tingnan mo naman, napakalaking bumagsak dito. Hindi siya basta-basta nasisira. O hindi basta-basta nasira. O ito, nasa edge na. Tinutubuan na ng damo. Pwede pa raw doon sa dulo. Kaya lang dito na lang kami. Dito na kami palipad ng drone. Malakas yung hangin eh. Sa tataniwan. Sige, tara, silipin natin ano, yung tanim nila, no. Tara, punta tayo doon sa bandang... Ha? Para nakaganon yung ano. Yung? Para nakatagbang. Ah, nakatagilid. Ayan, ano kaya to? Pechay? Radish. May mga tanim sila dito. Oh, parang nakakatakot din eh, no? Pero may nagpa-park daw dito eh. Alo. Ah, siguro to pag tag-ulan may tubig. Ang galing. Tingnan natin tong mga tanim. Ah. Ayan, no, lettuce nga. Ang galing, no. Green na green, no. Mataba, maganda yung pagkakatubo niya. Healthy. Grabe, hindi ko akalain na nandun tayo sa ibabaw guys nung rock shed. Tapos may mga tanim. Ang galing. Ba tayo, wait lang, baka mamaya may malaglag na bato. Pero sabi nila kuya, itong mga bato na to matagal na. Ayan nga, nagkakalupan at saka tinutubuan na ng damo. Tapos ayan yung kable, siguro fiber to sa ibabaw na dinaan. Grabe guys, ang lupit. Dito kami sa ibabaw.
Alright guys, welcome po dito sa ibabaw ng rock shed dito sa Tuba, Benguet. Nandito tayo mismo sa pinakang ibabaw. Pero pag nandito ka, hindi mo mapapansin, no? Hindi mo feel na nasa ibabaw ka ng isang rock shed. Kasi parang normal flat na surface lang siya. Pero ang ganda ng view dito, ayan oh, yung ulap guys. Ang nakakatuwa dito, napakatibay ng pagkakagawa ng semento na to kasi sarami ng mga bumagsak, sarami ng mga bato na nandito sa ibabaw na galing dyan sa taas. May malaki, may maliit, nandun, may malalaki doon, is buo pa rin siya, hindi siya nabasag, hindi nabutas, kundi talagang intact pa rin siya. Walang damage na nangyari, di ba? So hindi kailangan isara yung kalsada pag may mga landslide o may mga fallen rock mula dyan sa bundok. Unlike dun sa Cannon Road. Sa Cannon Road kasi may ginagawa na sila dun sa Cam 6. Hopefully sana yung mga critical area dun maging ganito rin, lagyan din nila ng mga rock shed na kagaya nito. Yung ganito rin katibay. Yan, ito pala guys, meron ditong mga lettuce. Tinatanim ni Kuya. Ay si Kuya, siya yung nagtatanim. At ang ganda ng pagkakatubo niya. Kasi green na green, oh. Tsaka ang linis. So pag umakyat ka dito, pwede ka na magsalad. Dala ka lang siguro ng tuna, yung mga pang salad, di ba? Paalam ka lang kay Kuya, no? Pero ano to, pananim nila to, hindi to basta-basta pwedeng putihin, oh. Hindi ka basta-basta pwedeng kumuha. Solid! Eto guys, yung bundok na yan, yan yung inakyat dati natin nung nag-camp tayo dun sa isang camping site dito sa Tuba, Benguet na napakataas. Pinakamataas na yung na camping site. Ito po yung vlog ko na yun, pwede nyo panoorin at pwede rin po kayong mag-book doon. Pwede nyo pasyalan yun kasi napakaganda nun, tsaka maraming activities na pwedeng gawin doon. Alright, so punta na po kami doon sa aming tutuluyan. Time check, 1:35 na po ng hapon. Nandito pa lang kami. Ini-enjoy itong magandang view at saka itong experience na makaakyat ka dito sa ibabaw ng rock shed. Ayan guys, bali napansin ni wifey na hindi daw pantay yung pagkakagawa. Kasi para sa akin, ito hindi nila pinantay ito kasi para pag may nalaglag na bato, gugulong lang siya, diretso siya dun sa baba. Hindi siya mag-stuck dito sa ibabaw. Para sa akin yun lang. Yun ang explanation. Mapapansin mo, hindi ganun karami yung bato. Maybe yung iba nalaglag na. 12:40 pa lang pala. Mag-aalauna pa lang pala guys. Ayun na, yung ulap umaahon na dun sa bundok oh. Tapos papunta na po dito yung ulap. Salamat! Okay naman yung kalsada guys oh. Kahit medyo dito aahon eh. Thank you. Sir, sarap niya sir ha. Ay, wala ka ng kanin sir. Kanin na lang sir. Kanin na lang kulang ha. Vlogger. Feeling vlogger sir. Ito sir. Patulin niyan kuya pag dinikit mo sa motor. Sige po. Okay guys, so ito po yung titingnan natin na hotel. Itong Starwood Hotel. Dito lang yan guys sa may rotonda. Ito yung flyover. Ito naman yung rotonda. Tapos kagandahan dito, katabi na yung 7-Eleven. Tapos meron na rin po silang kainan dito. Ayan. Ito guys yung price nila. Yung nakapublish nila, 2,000 pesos yung deluxe na king. May discount sila. 30% naging 1,400 na lang. Bali may option pala sila dito. Mayroong aircon. Magdadagdag ka ng 300 pesos. Ang akala ko, ang mga hotel dito sa Baguio, wala ng aircon. Pero dito pala meron silang option na may aircon. Guys, ito na yung room natin. Ay, salamat kuya. Salamat po. Ang laki ng room namin, no? Ayan. Ito yung CR. Shower. Oh, may shower pa. May heater. Naku, walang heater. Tapos ito po yung bed namin. King size siya. Meron tayong TV. And then, ang pinili namin electric pan lang kasi dito malamig naman. Hindi na natin kailangan ng aircon. Tapos ito po yung view namin. Ayan, yung rotonda at saka yung flyover. Mamaya kita natin yung traffic dito. Ito na po yung pinili namin since matutulog lang naman kami dito kasi mamaya punta tayo ng night market at saka sa Bollywood.
Tapos bukas, diretso na tayo ng Atok. Papahinga muna kami kasi anong oras na kami bumiyahe, tapos ilang oras na yung tulog namin. 2 oras na. Kita-kits mamaya. Let's go! Lamig na. Tara. Alright guys, papunta na po kami ng Bollywood. Time check 5:45 na po ng hapon. At base doon sa last punta namin sa Bollywood is yung registration nila hanggang 6:30 lang. So medyo late kami. Makakarating daw kami doon ng 6:20. Hopefully pagdating namin doon bukas pa yung registration para makapasok tayo, kasi gusto kong makita siya ng gabi. Kasi ang ganda nung ilaw nung Bollywood mismo, tsaka yung buwan. Nung pumunta kasi tayo doon, sarado pa. So nag-open na siya nung mga 2 days after namin pumunta. So ngayon babalikan natin. And hopefully sana umabot kami ni Mrs. Napasarap yung tulog namin kasi mga pagod, mga puyat. Wala pa kaming tulog. So gamit ko pala yung kapote ni Sek. Ang ganda nito oh. Kapote siya na pwedeng windbreaker, na pwedeng jacket. Hindi na ako nagdala ng jacket. Ito na mismo yung gamit ko para kahit umulan, so pwede na rin siya kapote. Ang ganda ng design nyo, kulay brown tapos black. Oh, pogi no. Yan, ito po ay sa Sek Moto Supply. Ito na yung traffic. Puno-puno ng bahay yung bundok. Welcome to La Trinidad. Guys, mula dito nakikita na namin yung Bollywood. Ayun oh, ganda. Guys, pag pupunta kayo dito sa Bollywood, ang isa-search nyo is Mount Kalugong. Kasi pag sinearch nyo yung mismong Bollywood, doon kayo dadaan sa may, sa may college. Sarado na kasi yun. Tsaka hindi pwede doon yung mga sasakyan. Trail ata yun. Buwelo tayo. Ito. Hindi. Yeah, tarik. Tarik no? Lakas ng van no? Umahon. Mataas. Ayan, nagkasalubong sila. Yun lang. Yun lang, paano yun? Paano diskarte nila? Ayun. Paunahin muna natin sila para hindi tayo mabitin. Sobrang taas. Doon na kaya yun? Maya tayo unti no? Nako, sarado na. Sa Bollywood po. Sir, pwede bang pakiiwan yung motor nyo? Paano pa? Pakiiwan yung motor nyo? Ang layo ah. Sir, Kasi magsasarado yung gate. Kaya salamat. Ayan, maglalakad tayo mula dito. Ayan, di nyo ako kita kasi madilim. Alright guys, mula dun sa may gate, hindi na po pinapasok yung motor natin kasi yun na daw yung pinakang parking ng lahat ng bibisita dito sa Bollywood. Wait lang, hinihingal ako. Kaya medyo malayo-layo yung lalakarin natin. Okay, so time check, 6:20 ng gabi. Pwede pa daw po naman kaming makapasok. Yung nagbabantay doon sa parking, sila rin yung nagbabantay dyan sa Bali Point o Bollywood. Ayun oh. Ganda oh. Kitang-kita natin yung sentro ng La Trinidad. Tara, lakad pa tayo. Ayun, may ilaw naman pala guys. So kahit abutin ka ng gabi dito, nilagyan nila ng ilaw. Touchdown, made it. Ayun yung oras guys. Dito na yung registration pala nila. Makakapray tayo. Sir, magkano na po entrance ngayon? 130. So balik 260 yung dalawa. 260 yung dalawa. Yung pila nyo sa Mon, number 26 po kayo. May pila pa. May pila po tayo para maayos.
Kaya unahin nyo na lang mag-picture sa bag. Umabot tayo, 6:30 yung cut off nila. Guys, pasensya na kayo, medyo limited yung vlog natin dito kasi may tugtog. Baka makapiright tayo. Ganda no? Wow. Hi boss. Shoutout muna kay sir. Shoutout po. Anong pangalan mo sir? Kenneth po. Shoutout kay Sir Kenneth. Taga saan po kayo? Baguio po. Taga Baguio lang din. Okay guys, so nandito na po kami sa taas at bale, eto pala, yung pila dito sa moon, pag magpapapicture ka, meron nagbabantay. So tatawagin yung number mo, yung binigay sa atin kanina doon sa registration. Tatawagin yung number mo, saka ka pwedeng magpa-picture na. Mahaba-haba pa yung pila, nasa number 8 pa lang daw. Sila sir nasa number 21. Kami 28 tayo, babe. 26? Ay, 26. Kami 26. Mahaba-haba pa. Mahaba-haba pang pahinga. Makakain pa tayo. Napakaganda guys pag gabi. Kasi yung moon, ang naging bituin niya is yung mga ilaw niyang mga bahay. Gaya nga nung sinabi namin nung nakaraan nung galing kami dito. Ganito nga nangyari. Napakaganda. Guys, nandito na po tayo ngayon sa view deck ng Bollywood. Ganda oh. Tapos dito, kitang-kita mo ulit yung kabayanan ng La Trinidad. Taas ng view deck nila. Boss, pa-picture naman. Thank you. Bollywood. Guys, pababa na po kami. Guys, ito yung dadaanan mo. Galing oh. Parang kuweba. Kaya dyan ka susuot. Diba? Galing. Yeah. Oh, diba? Galing. Meron pa dito. Ano ba to? Wala nang daan dyan. Ay, wala nang daan. Ito pala oh. Wala nang daan din dyan. Let's go. Guys, pababa na po kami. Hindi tayo masyado makapag-vlog doon kasi may tugtog. Makaka-copyright tayo. Ang ganda na. Kitang-kita mo yung moon, kitang-kita mo yung ilaw sa baba. Tapos yung Bollywood, ang ganda. Ayan, bisitahin nyo na to guys. Ngayon po papunta naman kami ng Grumpy Joe. Kakain muna kami. Ayun, tama na. Okay guys, dito tayo kakain sa Grumpy Joe. Sakto umabot kami.
Grumpy Joe. Ito na yung order namin. Napakarami ng chicken. Tapos ito yung pizza. Ay, grabe. Mas lumamig ngayon, guys. Paglabas namin, sobrang lamig. Busog na busog kami. Ang dami ng order. Madami yung serving. Hindi pala yung order. Kasi wala sila nung parang 6 pieces, 4 pieces lang. Wala. Binayaran namin lahat. Nasa 1.4. Tara, dami namin take out. Lamig. Ano, punta tayo doon? Hindi na? Hindi na, no? Lamig. So hindi na po kami pupunta ng night market. At wala daw kami bibilhin. Big. Tomorrow, punta naman po tayo ng Atok, Benguet. Okay guys, kita-kits tayo tomorrow. Let's go. Good morning guys. Kita ko sa inyo yung view namin ngayon. Yan po yung view natin ngayon. Mga sasakyan pa rin yung nakikita natin. Ganda dun sa taas na yun, oh. May bahay tapos pataas yung kalsada. Napapalibutan siya ng pine tree. Tapos ang almusal namin ngayon is yung tirang pagkain namin kagabi doon sa Grumpy Joe. Ito, napakarami kasi ng pagkain. Pizza at saka may chicken pa dito. Siguro mga 10 kami aakyat papunta ng Atok para hindi naman ganun kami gabihin. Kasi may dadaanan pa tayong isang tunnel. Usuka Spanish Trail. Yan, dadaanan natin. Pero separate vlog yun guys. Okay guys, papunta na po kami ng Atok, Benguet. Ang unang destination po natin is the Usuka Spanish Trail sa Atok, Benguet. Sunod nun, babalikan natin yung Mount Olis. Kasi yung nakaraang vlog ko sa Mount Olis, nabura po yung mga videos ko doon ng drone. Nabura, hindi ko alam kung bakit. Yung pala pag nagkakape ako gamit yung MacBook, umiinit. Tapos nasira yung mismong SD card. Kaya nanghingi lang ko ng footage kay J4. Tapos yung mga previous vlog ko doon, pinull out ko lang, kaya hindi ako masyado confident. So ngayon babalikan ko siya. At dadalhin natin, syempre kasama pa rin natin si Mrs. Ay, pakita ka dito babe. Kaway ka lang, kaway. Sana maabutan natin yung magandang sunset. Kasi ang daming post ni Mount Olis. Ang ganda ng mga sunset. Mapula-pula yung clouds, ang ganda. Ayan, siksik yung ating videos ngayon. Sana panoorin nyo hanggang dulo, kasi mahaba-haba itong vlog na to. Yung biyahe natin isaabutin ng 1 oras at kalahati. Time check tayo 11:13 ng umaga. Magtatanghalian na pala. Tapos along the highway, ayun, maamoy mo. Okay, 1 minute, 600 meters. Sana kaya yun dito? Ito nga, oh. Usukan Spanish Trail of Atok, Benguet. Ay, puta. Ay. Haipit ka? Okay ka lang? Nagpreno eh. Preno yung harap eh. Naipit ka? Hindi. Anong nangyari? Yeah. Malamang hindi. Ang bigat na ito eh. Nabaliko pa. Wait. Ay, oh. Butas, ano yun? Matagas. Side stand mo nga, babe. Up. Kung kailan nandito na kami sa malapit sa trail.
Naku po. Buti lang hindi naputol. Tumagas yung coolant ko. Ayun oh. Dito. Natapon lang. Okay. Hey, buta na may crash guard. Ano masakit sa'yo? Wala? Sumabit ka? Buti hindi ka naipit. Okay, natapon lang. Safe. Ano ba yun? Parehin ako sa harap eh. Okay na. Natumba pa, nandito na. Medyo bumaliko pala yung aking manubela guys. So ito, konti, pumasok ng konti. Okay guys, so tapos na po tayo dito sa Usukan Spanish Trail. Panoorin nyo po itong link na to. Nasa description din po. Panoorin nyo po. At napakaganda pala doon. Solid adventure. So time check tayo. 3:19 ng hapon. Papunta na po kami ng Mount Olis. Maghahanap tayo ng pwede natin matuluyan doon. Tingnan natin kung meron namang ibang pwedeng matuluyan doon para hindi lagi doon sa Budas. Pero pag walang choice, doon na tayo sa Budas. At madilim na. Madilim na ang kalangitan. Puro ulap na may konting ambon. Okay, let's go. Oh, lamig. Ang kapal ng fog oh. Halos hindi mo makita yung kasalubong mo. Kuya Hector! Kamusta? Jeric to. Ay, kamalaki. Umuulan. Ha? Umuulan doon? Akit ako mamaya, bibili. Magmamarket lang ako. Maghanap po namin matutuluyan. Transit mo na. Opo. Saan ba meron pa? Sige. Sinama ko si Mrs. Ipapasyal ko. Nagtatao. Tropa kaya kasama dito sa tao yung may... Sige, salamat. Sige. Guys, dito po kami kumain ulit sa Riken Star Restaurant. Kanina pa po kami naghihintay na tumila yung ambon. Kaya lang parang walang pag-asa. Pero doon na kami tatambay sa Mount Olis. Tapos after nun, siguro mga 5:30, baba na rin po kami ng Baguio. So napili namin na sa Baguio na lang ulit mag-overnight. Wala naman masyado kami gagawin dito. Talagang gusto lang namin makita yung Sea of Clouds dito sa Mount Olis. Kaya lang mukhang hindi tayo pagbibigyan ha. So ngayon lang daw to ulit umulan, sabi ni Kuya Hector. Nasalubong namin kanina eh. Time check 4:55 po ng hapon. Madilim. Uy, lamig. Ayun, welcome back to Mount Olis. Eto si Kuya Hector. Mukhang hindi tayo pagbibigyan ng Sea of Clouds ha. Kapal na. Kaya nga eh. Guys, andito na ulit tayo sa Mount Olis. At ayun yung motor natin ha. Siyempre si Kuya Hector ulit. Kaway ka muna Kuya Hector. Yan. Sa pagmumukha ko. Siyempre. Good afternoon. So, makulimlim tayo ngayon. Natsambahan ni Kuya Jeric na maulan. Lagi na lang ako may balat ata no. Nung pagbalik ko dito, wala ding Sea of Clouds. Ngayon naman, medyo makulimlim na. Pero di ba nung una mo, maganda yung araw. Oo, puro araw. Clear na clear. Oo. Ngayon naman, padilim ng padilim. Kailan ko yan, kasi ang gaganda ng post ni Kuya Hector. Ang ganda ng putok ng araw. Sea of Clouds. So, pero sisilipin pa rin namin ngayon guys. Makulimlim eh. Papakita ko ulit sa inyo guys. Sana hindi kayo magsawa sa vlog ko na Mount Olis. Tsaka huwag kayong magsasawa pumunta dito. Paborito ko kasi balikan to. Kasi ang ganda kasi. Kaya natsempuhan lang natin na medyo makulimlim, maulan. Sabi mas malamig ngayon. Base doon sa temperature kanina. Nasa 11 degrees Celsius. Sakit sa kamay. Guys, sa pangatlong pagkakataon. Ayan. Kahit paano pinagbigyan tayo. Napakaganda oh. Nagkukulay orange na medyo nagkukulay purple na medyo dilaw. Ayan. Na medyo pink.
Halo-halo na yung kulay, ang ganda. Tapos naka-stay lang yung mga ulap oh.